Ang daang damit ni Fanny Garcia, inihahandog ng 11 CSSB. Barong-barong. Isang araw, sa isang tagpi-tagping barong-barong, sa gilid ng kalsada, maririnig ang ingay ng mga sasakyan sa di kanto. Si Ninita, 10 taong gulang, ay nakaupo sa labas ng kanilang bahay, naglalaro ng lumang sapatos na wara na parang ito'y bagong-bagong bago. Sa loob ng barong-barong, ang loob ng bahay ay makikitang magulo at maliliit. Habang si Aling Celia ay nagbuburda sa tabi ng bintana, gamit ang liwanag mula sa sikat ng araw. Habang si Ninita ay abalas sa pagguguhit ng mga gown mula sa mga lumang peraso ng papel. Biglang narinig ang boses ni Mang Kaloy mula sa labas. Hoy Ninita! Tumigil ka dyan sa pagguguhit mo! Marami pang mga gawaing bahay! Dahil sa sinabi ni Mang Kaloy ay agad siyang pumunta sa kusina. Ngunit hindi nawala ang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa paaralan, si Ninita ay tahimik na nakaupo sa likod ng klase. Makikita sa mukha niya ang kaba habang nagtatago sa likod ng kanyang kupas na damit. Maraming kaklase ang nagbubulong-bulungan. Hindi siya nahihiya. Palagi na lang yun ang suot niya. Habang tuloy ang bulungan, si Ninita ay biglang napangiti sa bintana. Sa kanyang imahinasyon, nagiging ingranding gown ang suot niyang damit. Sa harap niya, ang classroom ay nagiging ballroom. Ninita, anong iniisip mo dyan? Sagutin mo ang tanong ko. Bumalik sa realidad si Ninita at napayuko. Sa kalye, pagkatapos ng klase, naglalakad si Ninita pa uwi. Makikita ang iba't ibang tindahan sa gilid ng kalye. May isang tindahan ng mga manika na nadadaanan niya araw-araw. Tumigil siya saglit at tinignan ang manikang nakagaw. Napakaganda naman. Balang araw, ay magkakaroon din ako niyan. Makikita ang lungkot sa kanyang mukha. Dumaan ang ibang mga bata, may magagarang damit at tumingin sa kanya na may pag-alaman. Ngunit ngumiti siya sa sarili, tila sinasabi sa isip na hindi siya apektado. Isang umaga, si Ninita ay tahimik na bumubuhit ng damit gamit ang mga luma at punit-punit na papel. Pinapakita niya ang mga naguhit ng mga damit sa kanyang nanay Celia. Nay, tingnan mo. Ito ang mga ginuhit kong damit. Maganda, di ba? Ang ganda nga eh. Sige, pagpatuloy mo na yan. Binuksan ni Ninita ang kahon at inalabas ang mga piraso ng papel na may iba't ibang hugis at kulay. Isang iginuhit na magandang kasuotan at inilabas ni Ninita ang iba pang iginuhit na mga kasuotan. Isang pangsimbang kasuotan na ginamitan ng krayolang puti at magagandang kasuotan na pang magagarang okasyon. Biglang narinig ang bagsak ng sapatos ni Mang Kaloy. Kakadating lang galing sa trabaho at sumigaw. Ano na namang kalukuhan niya, Ninita? Tama na yung pagguguhit mo! Maraming gawain dito sa bahay! Agad-agad na ibinalik ni Ninita ang kanyang mga iginuhit na may kasamang kalungkutan sa mukha at gumawa na sa mga gawaing bahay. Tumigil si Ninita saglit at nabangiti sa lumang kahon na may lamang mga iginuhit. Tila ito'y nagbigay sa kanya ng aliw. Siya ay tumuloy sa gawaing bahay na bahagyang may ngiti. Balang araw, itong mga ginuhit ko ay magiging totoong mga damit at ito'y aking susuotin. Ang pagkawala ng panaginip, sumapit ang madaling araw, gumising si Ninita sa sigaw ng kanyang ama. Ninita! Bumangon ka dyan! Marami ka pang gagawin! Habang bumabangon ay naayos niya ang kanyang sarili at pagkatapos ay niligpit naman ang kanyang higaan. Kasabay naman ito, lumabas siya sa kanyang kwarto upang gumawa na ng gawaing bahay. Sa aking kwarto, si Ninita ay walang magawa kaya naman ay bumalik na siya sa kanyang kwarto pagkatapos ng mga gawaing bahay. Napag-isip-isip ni Ninita na buksan ang kanyang kahon na itinago na puno ng kanyang mga naiguhit na damit. Ito ay kanyang ipinadikit sa dingding upang sa pang-araw-araw ay palagi niya itong makikita dahil isa din ito sa nakapagpapasaya sa kanya. Ang gumalit ng iba't ibang damit
na may magagandang ulat. Tabing dagat. Kinabukasan, si Ninita ay naglalakad-lakad sa tabing dagat, napaupo at nag-isip-isip. Balang araw, lahat ng pangarap ko ay matutupad. Magsisikap ako upang ito talaga ay matupad. Lahat na damit na aking ginulit ay magkakatao. Magkakaroon ako ng maayos na trabaho at mabibili ko ang lahat ng aking gustong bilhin. Pero bago ang lahat, susuklian ko muna ang mga pagsisikap ng aking mga magulang. Para lang may makain kami araw-araw at upang ako ay makapag-aral at makapagtapos sa pag-aaral.